At sa huling linggo po na ito ng buwan, ay mas makikita pa po natin yung kadakilaan ng ating Diyos sa kanyang mga salita. At sa pag-aaral po natin na ito ay mas maunawaan pa po natin paano ba ang mamuhay ng may pasasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. So, countless reasons sa mga nagdaang linggo nahayag po sa atin na gratitude begins with remembrance. And we are also reminded of the greatest blessings that we are graciously saved and gratefully serving God. Nahayag din po sa atin sa mga nagdaang linggo na ang mga pathways to gratitude, mga daan patungo sa kabuuan ng ating buhay ng may pasasalamat. At mga dahilan, reasons that never run out, unending reasons, realities that fuel our thanksgiving. Kaya hindi po tayo mauubusan ng mga bagay na maipagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya, pasasalamat. Sabi po sa worldly or secular view, isang makamundong pananaw, gratitude is typically transactional and focused on benefits received. Ang pasasalamat daw po kapag meron tayong natatanggap, kapag meron pong magandang ginawa sa atin, or kapag meron pong magandang nangyayari sa atin, tayo po ay nagpapasalamat. As a Christian, lalo na po sa Diyos, sa mga dakilang ginagawa sa atin ng Diyos sa araw-araw, tayo po ay nagpapasalamat. Pero mga kapatid, nasubukan nyo na po ba magpasalamat sa Diyos in advance? Nasubukan nyo na po bang magpasalamat sa Diyos in advance? Kahit na bilang tayo ay mga nananampalataya sa Diyos, na may magandang plano para sa atin ng Diyos, magandang kinabukasan, kahit hindi pa man natin nakikita o malayo pa, tayo po ba ay nagpapasalamat sa Diyos sa kung paano po tayo mag-respond sa mga nangyayari sa atin? Amen po ba? So, siguro po, matatanong natin, kapatid, paano ko may pagpapasalamat yung hindi ko pa naman natatanggap? Yung hindi pa naman nangyayari sa akin. Saka sa dami ng paghihirap, problema at kapighatian na pinagdaraanan ko sa araw-araw, di ko alam kung may magandang mangyayari pa ba sa buhay ko. Kadalasan po, meron po tayong mga experiences na ganito sa ating buhay. So kapag tayo po ay nakakaranas ng mga trials sa buhay, bukod sa nalilimutan natin yung mga magagandang ginawa na ng Diyos para sa atin, hindi rin po natin makita na may inihahanda ang Diyos sa atin na isang magandang kinabukasan. At kadalasan pa nga po tinatanong natin, Lord, bakit nararanasan ko yung mga ganitong hindi magagandang nangyayari sa buhay ko? Paano ko maipagpapasalamat ito sa Diyos? Pasasalamat. Sa makadiyos na pananaw o sa isang Kristiyanong pananaw, ang pasasalamat ay hindi nakabase sa kaloob. Ang pasasalamat po ay nakabase kundi doon sa nagkakaloob. Hindi doon sa ibinigay, kung hindi doon sa nagbibigay. Biblically speaking, ang pasasalamat daw po ay nakabase sa kung sino ang nagbibigay. Kung sino ang Diyos, character of God, and His guaranteed working purpose. Mga pagkilos at layunin sa atin. Kaya kapag nakakaranas po tayo ng trial sa buhay, ang mainam na itanong po natin sa Diyos, Lord, para saan to? Itong mga nararanasan ko sa buhay, pagsubok, Lord, para saan po ito? Purpose. Isa po ito sa mga reasons na dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos. Kaya ating pong tatalakayan, countless reasons is also a countless purpose to be grateful. So ang passage po na aaralin natin ay matatagpuan sa James chapter 1 verse 2 to 6 or Santiago chapter 1 verse 2 to 6. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. James 1 chapter 1 verse 2. Sabi po diyan, Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete,
lacking in nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Basahin ko naman din po sa Tagalog. Pakinggan niyo po ang aking babasahin. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa pinakadakila sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga dakilang salita. Dalangin po namin na kayo po ay mangusap at tunay na kumilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. So sa context po na binasa natin, para po malaman po natin, ang sulat po na ito ni Santiago or James, siya po ay sumulat, ay para sa 12 liping hinirang ng Diyos. Ito po yung 12 tribe na nag-disperse o nagkalat sa mundo. Nagkalat po sila sa iba't ibang bansa sa mundo. So sabi po sa James 1, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. So dahil po sila ay mga lingkod ng Diyos, nagkalat po sila sa iba't ibang lugar. Sila po ay nakakaranas ng persecution, nawalan po sila ng tirahan, they lost everything, hindi sila bilong sa lipunan at labis na naghirap. So kung iisipin po natin, yung mga lingkod po ng Diyos, nagkalat po sila sa iba't ibang bansa. At hindi po sila, wala pong tumatanggap sa kanila, hindi po sila bilong sa lipunan. Marami pong nagpa-persecute at tunay na naghihirap sila sa kanilang kalagayan. So makikita po natin na sobrang lubha ng kalagayan nila ng panahong ito. Pero makikita po natin dito kung ano po yung sinulat ni James or sinabi ng Diyos sa kanila na nagli-lead din naman na maging mapagpasalamat sa Diyos sa kabila ng kanilang mga nararanasan. Sa ating pong unang puntos, gratitude is an act of calculation. Calculating the purpose. Sabi po sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa mensahe po na ito ni James, hindi lang po ito encouragement. Hindi lang po ito pampalakas ng loob sa kanila. Ito po ay pautos or instruction sa kanila. Sabi po dyan, magalak kayo, maging masaya kayo. So paano po maging masaya sa pagganitong mga sitwasyon? Ang hirap na nga ng pinagdadaanan natin. So paano pa tayo magiging masaya? Sabi po sa English translation, sabi po dyan, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. Count it all. Ibig sabihin po nito to evaluate, timbangin natin kung ano ba yung value o kahalagahan ng mga pagsubok natin sa buhay. May halaga ba ito? Mayroon bang maidudulot ito sa buhay ko? I-evaluate po natin yung mga pagsubok sa atin. Tuusin, count it all. Tuusin po natin para saan ba ang mga ito. At doon po natin malalaman na may purpose pala ang mga pagsubok sa atin. Sabi po sa verse 3 na ang purpose ng pagsubok ay para patatagin ang ating pananampalataya. Para maging matatag.
Pakisabi nga po mga kapatid, matatag. Parang, gusto ko po yung parang, mayroon kayong pinagdadaanan, tapos sasabihin nyo, maging matatag. Parang ano na po tayo sa buhay, parang problema na po tayo sa buhay. Ayan, so, sabi po dito, maging matatag. At kapag nakita po natin ang purpose nito, ito po ay nagdudulot sa atin ng kasiyahan or joy. Na sa kabila ng pagsubok, sulit naman pala ang lahat ng hirap. Walang sayang. Dahil meron naman palang silbi ang mga nangyayari sa atin. Bukod sa may mainam na dulot ito sa atin, ito din po ay may kabuluhan para sa atin. Na-appreciate po natin yung mga bagay-bagay kahit mahirap kapag meron nakikita po natin yung halaga nito sa atin. Makabuluhan ba to? Or nagsasayang lang ako ng oras para dito? Kaya sabi po dyan, count it all joy. Ayan. Sa atin pong pangalawang puntos, a future reason to be grateful. Accomplishing the purpose. So sabi po sa verse 4, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Hanggang wakas, sabi po sa verse 4 sa Tagalog translation, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So sabi po dyan, i-highlight po natin yung word na hanggang wakas. Dito po, sinasabi ni Santiago sa mga hinirang ng Diyos na magpakatatag sila hanggang wakas. Kadalasan po, yung mga pagsubok po sa buhay natin, parang hindi na matapos-tapos. Mapagtagumpayan mo man yung pinagdaraanan mo ngayon, meron ulit bukas. At minsan, parang pahirap pa po ng pahirap yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. Kaya sabi po dito, sa passage, instruction po dito na maging matatag hanggang wakas. Sinasabi po dito na maging matyaga kayo hanggang wakas. Perseverance and patience. Mga kapatid, bukod po sa maging passionate tayo sa pananampalataya po natin, bukod po sa maging passionate tayo sa mga ginagawa natin, gusto din po ng Diyos na maging matyaga tayo sa ating pananampalataya. Patience. Maging matyaga. At kapag tayo po ay may pagpapasalamat o mapagpasalamat, nagdudulot po ito sa atin na maging matyaga. So paano po yun? For example, wala kang trabaho. Then you pray for a job. Then pinagkalooban ka ng Lord ng isang trabaho. Bilang pasasalamat, mas pagbubutihan mo pa sa trabaho. Amen po ba? May nakaka-relate po ba sa akin dito? Araw-araw kong ipagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng hanap buhay sa pamamagitan ng pagbubutihan ko pa ng aking ginagawa sa araw-araw. Ako po, or kaming mga students sa Bible School, kapag malapit na pong matapos ang semester or SEM, nagpe-pray po talaga kami na ma-approve na yung application namin for scholarship. Kasi nasa 32,000 din po yung babayaran na tuition and dorm fee bago matapos yung SEM. Kaya pray po talaga kami para sa mga donors and sponsors na gagamitin ng Lord. At sa biyaya po ng Lord, na-approve naman po talaga yung scholarship namin. And as we appreciate the provision of God in our studies, bilang pasasalamat sa Diyos, mas namomotivate po kami na magsikap pa sa pag-aaral. Kahit medyo marami na yung mga requirements, marami na yung mga kailangan naming ipasa, still, ginagawa namin yun ng may pasasalamat. Kung iisipin po, saan po namin pupulutin yung 32K? Di po ba? Kaya lubos na pasasalamat po, bilang pasasalamat, mas nagtsatsaga po kami sa aming pag-aaral. Though, disclaimer po, hindi po ako ganun kaano mag-aaral po. Minsan, ayun po. Ayun po. So, hindi ko po sinasabing matyaga po ako mag-aaral. Na-inspire lang po ako. Kaya ma-inspire din po tayo sa ating Diyos
bilang pasasalamat ho. Sa atin pong mga buhay, mga kapatid, ano po ba yung mga biyaya na maipagpapasalamat natin sa Lord? Na magdudulot sa atin na magpatuloy ng may pagsisikap. Ano po ba yung mga maipagpapasalamat natin sa Diyos? Relationships. Thankful po ba tayo sa Lord sa mga relasyon na meron tayo sa ating buhay? Na nagdudulot po sa atin na lalo pang magsikap, lalo pang mahalin ang ating mga family, magulang, anak, kapatid, mga mahal sa buhay. Thankful po ba tayo sa ating mga family? Thankful po ba tayo sa mga kasama natin sa buhay? Na nagdudulot po sa atin na mas lalo pang magsikap, lalo pa silang mahalin. Amen po ba? So, ano pa po? Saan pa po? Sa ministry. Thankful po ba tayo sa Lord sa ministry na ipinagkatiwala niya sa atin? Na lalo pang nagdudulot sa atin na maglingkod para sa Diyos. Mas lalo po ba tayong nagkakaroon ng pagnanais na maglingkod sa Diyos bilang pasasalamat? Sa buhay pananampalataya po natin, tayo po ba sa kabutihan na naranasan natin mula sa Diyos, sa mga dakilang salita ng Diyos na nahahayag sa atin bilang pasasalamat, tayo po ba ay mas nagsisikap pa na magpalalim at magpalago sa ating pananampalataya? Sa ating pong pagbabasa ng Bible, sa tuwing nangungusap po sa atin ng Diyos bilang pasasalamat, mas nagkakaroon po ba tayo ng pagkauhaw na lalo pang makinig at magbasa ng salita ng Diyos? Sabi po dito sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Maging ganap at walang pagkukulang. Spiritually speaking po, upang maging ganap at kumpleto, isang buhay pananampalataya na walang pagkukulang. Bilang karagdagan po, sa atin po, ito po yung purpose bakit kailangan po nating magtiyaga sa ating pananampalataya para maging ganap at walang pagkukulang. So ano po ang may dudulot sa atin ng pagiging mapagpasalamat? Meron pong benefit sa atin ang ugaling mayroong pagpapasalamat. Base po sa inaral din po natin or sa studies din na sa health na na-share din po sa amin, meron pong mga benefit na makakatulong sa atin para mas lalo pang magtiyaga sa buhay. Una po dito, physical benefits. Sabi po dyan, it lowers blood pressure, encourage better sleep, and self-care habits. So kapag tayo po ay mapagpasalamat, mas lalo po tayong na-encourage magtiyaga. Bakit po? Dahil ang benefits po nito, physically, nakakababa daw po ng blood pressure. Sino po dito mataas ang blood pressure? At pangalawa, encourage better sleep and self-care habits. Sino po dito ang hirap matulog? Every night. So ako po, ugali ko po, bago po ako matulog, na mag-pray po tayo sa Diyos, magpasalamat sa natapos na maghapon, magpasalamat sa buong araw na pag-iingat sa atin. At ito po ay makakatulong sa atin na lalo pang pangalagaan ang ating sarili. Pangalawa, mental benefits po. Sabi po dyan, reduces depression and anxiety. Increases emotional intelligence and mindfulness. So, kadalasan, hindi po tayo makatulog kasi ang dami po nating iniisip. Ang dami po nating inaalala. Tama po ba? Kaya parang minsan, parang sinasabi na parang ayoko na. Trabaho na naman bukas. Araw-araw na lang trabaho. Pero kapag meron po tayong gratitude or meron po tayong ugaling mapagpasalamat, ito po yung kaibahan eh. Kapag hindi po tayo mapagpasalamat, puro po tayo reklamo. Hindi na po natin makita kung ano po ba yung magaganda sa buhay natin. Sabi nga po, count your blessings. Amen po ba? Kaya sa pagiging mapagpasalamat po natin, nababawasan po na yung depression and anxiety natin. At lalo pa tayong mas namamotivate through emotional intelligence and mindfulness. Mindfulness, sa Tagalog, maintindihin, nag-iintindi. Iba yung nag-aalala sa nag-iintindi. Amen po ba?
Tama po ba yun? Nag-iintindi ako ng mga problema. Ano pong kaibahan doon sa nag-aalala ako sa mga problema? Amen po ba? So, dito po, sa ating pong buhay mapagpasalamat, mas matutulungan po tayong mag-intindi sa ating ginagawa sa araw-araw. Kaya mas ma-encourage po tayo na magtiyaga sa araw-araw. Pangatlo, relational benefits. Promotes relationship maintenance, increases positivity and well-being. Kadalasan po ang mga problema natin is related po sa ating mga mahal sa buhay. Dahil tayo po ay nagsisikap para sa ating family, kadalasan hindi po natin maiwasan yung mga problema sa ating pong family, sa ating pong mga kasama. Kaya sa pagiging mapagpasalamat sa Diyos, makakatulong po ito sa atin. It promotes relationship maintenance, increases positivity and well-being. Kaya sabi po dyan, nabanggit po kanina, tayo po ba ay mapagpasalamat sa ating family na nagdudulot pa sa atin na lalo silang mahalin, lalo silang samahan sa ating buhay. Kaya yung pagpapasalamat ay hindi lamang po para sa Diyos, parangalan ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Ito po ay may mabuting dulot din po para sa atin. Kaya sa mga trials na nangyayari sa ating buhay, ito po yung purpose na may pagpapasalamat natin sa Diyos. Mga benefit na makakatulong sa atin na magtiyaga. Kapag hindi po tayo grateful sa mga trials natin, ang mangyayari nga po dyan ay puro na lang po tayo reklamo at bigla na lang po tayong susuko sa pagsubok. Pero kapag mapagpasalamat po tayo, magiging matatag po tayo hanggang tayo po ay maging ganap, maging matured being, physically, mentally, and also spiritually. Amen po ba? Amen. So sa atin pong third point, a purpose to ask a doubtless gratitude. A purpose to ask and a doubtless gratitude. Sabi po sa verse 4, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Sabi sa English translation naman po, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Dahil alam po ni Santiago na ang lingkod ng Diyos ay hindi welcome kung saan man po sila naroon. Sila po ay pine-persecute, wala pong tumatanggap sa kanila. Kaya alam din po ni Santiago na wala silang malalapitan that time. Wala pong tumutulong sa kanila, tanging ang Diyos lamang po ang kanilang malalapitan. Kaya, sabi niya dito, kung sino man ang nangangailangan ng karunungan ay manalangin at lumapit sa Diyos. Kadalasan po sa mga pagsubok na nararanasan natin, ang mahirap po kasi kapag hindi po natin alam kung ano yung gagawin natin. Hindi po natin alam kung anong solusyon pa ba yung makakatulong para mapagtagumpayan ko tong problema na to. Wala na po tayong magawa. Kadalasan nagpe-pray po tayo, Lord, di ko kaya yung pagsubok na to. Pakitanggal or pakialis na lang po sa buhay ko. Pero sabi po sa verse na ito, kung sino man ang nangangailangan ng karunungan, humingi po siya sa Diyos at siya po ay pagkakalooban. Hindi po ba kapag alam naman po natin kung ano yung gagawin natin, kunwari may problema po tayo, alam naman po natin kung ano yung solusyon, hindi po pa gagawin po natin kaagad para matapos. Kaya po sa mga pagsubok sa buhay, ang kailangan po natin ay karunungan para maunawaan po natin ang nangyayari sa atin. At kapag hindi na po talaga abot ng ating isip, hindi na po talaga abot ng ating makakaya, tayo po ay manalangin at lumapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos daw po ay sagana
at hindi nanunumbat. Amen po ba? Ito po, ang Diyos po ang tanging malalapitan natin na hindi manunumbat. Naranasan na po ba natin na meron po tayong nilapitan, tapos tinanong-tanong pa tayo, saan mo gagamitin? Ganito ganyan, sumbatan pa tayo sa ating mga paglapit. Sa Diyos, tayo po ay makakalapit dahil ang Diyos po ay sagana at hindi nanunumbat. Sabi po sa verse 6, subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So sabi po dito, dapat magtiwala at huwag mag-alinlangan. So kadalasan po, sa sobrang bigat ng mga problema natin, hindi po talaga natin maiwasan mag-alala. Pero ang mahirap po kasi kapag nadadala tayo ng mga inaalala natin, nagsisimula na po tayong magduda. Pag sobrang dinadala na tayo ng mga problema natin, nagsisimula na tayong magduda. Makakaraos pa kaya ako sa paghihirap ko na to? Mapagtatagumpayan ko pa ba ang mga pagsubok na to sa buhay ko? So nagsisimula na po tayong magduda na parang wala po tayong Diyos na nakakakita ng ating kalagayan. Kaya po sa ating paglapit sa Diyos, tayo po ay umasa at magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Huwag po tayong magduda sa Diyos. Kung titingnan po natin, ang buhay po natin, mga kapatid, sa dinami-dami ng kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos. Kung magre-reflect po tayo sa mga buhay natin sa lumipas, sa dami-dami ng ginawang mabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid, ngayon pa po ba tayo magdududa sa Lord? Ngayon pa po ba tayo magdududa sa Lord? Kaya instead po na mag-alala at magduda, palitan po natin ito ng pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Lumapit po tayo sa Diyos ng may pasasalamat at walang pagdududa. Amen po ba? Kaya po sa atin pong application, nawa po istandaan po natin itong application na mahalaga sa ating buhay. Na tayo po ay magalak ng may pasasalamat sa Diyos. Tayo po ay magsikap, magtiyaga ng may pasasalamat sa Diyos. At tayo po ay magtiwala ng may pasasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo po ay magalak, magsikap, at magtiwala ng may pasasalamat sa ating Diyos. Pero isang bagay pa po ang gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Ito po ay sobrang halaga para sa atin. Last na po ito, delayed gratitude. Delayed gratitude. Familiar po ba kayo sa term po na ito? Delayed gratitude. So, sabi po sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Sa atin po, bilang mga Pilipino, tayo po ay kilala sa pakikipagkapwa-tao, pakikiramay, damayan, bayanihan, pagtutulungan, pamilya. Amen po ba? So, kaya pagdating po sa mga pagsubok sa buhay, sanay na po tayo dyan. Di naman po bago sa atin o hindi naman po maiiwasan na magka-problema sa araw-araw. Kasama na po yan sa araw-araw. Tulong-tulong na lang. Di po ba ganun po yung kultura natin as a Pilipino? Kaya aminin man po natin o hindi, ang mahirap po talaga para sa atin kapag tayo po ay nag-iisa. Kapag tayo po ay mag-isa. Mag-isang lumalaban sa mga pagsubok natin sa buhay. Minsan parang andali lang po sabihin sa atin na, kapatid, makakaraos ka din dyan. Mapagdadaanan mo din yan. Malalagpasan mo din yan. Parang andali lang po sabihin, parang, okay, sige. Pero ang kailangan po natin ay makakasama sa oras ng pagsubok. Yung tutulong at gagabay sa atin. Sa oras po na tayo po ay mag-isa. Minsan po, nag-pray po ako sa Lord. Sobrang
hirap po ng sitwasyon ko that time, nagpray po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, naniniwala naman ako na may maganda kang plano para sa buhay ko. Na meron kang inihahandang magandang kinabukasan para sa akin. Pero Lord, kailangan kita ngayon eh. Ang hirap na po kasi. Lord, ngayon ko kailangan. Gusto kong makita yung pagkilos mo sa buhay ko. Ngayon ko kailangan, Lord. Kaya mga kapatid, gusto ko pong i-highlight sa verse na to na binasa natin, yung Greek word na sugeiner, na ibig sabihin po is to work together. Sugeiner, na ibig sabihin po ay work together. And we know that for those who love God, all things work together for good. Sa mga nagmamahal sa Diyos, sa atin na nagmamahal sa Diyos, ang Diyos po ay kumikilos o gumagawa kasama natin para sa ating ikabubuti. Kasama natin ang Diyos. Kaya po mga kapatid, delayed gratitude. Sa ngayon, ano man po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, maybe we are at the lowest point of our lives, or wala pa doon sa buhay na nais po natin makamit. Walang-wala pa man sa ngayon. Darating po yung araw na sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay, sa mga mahihirap na pinagdaraanan po natin, tayo po ay magpapasalamat sa Lord. Hindi dahil sa katagumpayan, kundi dahil marirealize natin na sa simula't simula pala ng ating buhay, kasama natin ang Lord. Na Lord, sa simula't simula pala ng aking buhay, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Lord na kumikilos para sa aking ikabubuti. Lord, salamat. Hindi mo ko iniwan. Lord, salamat sa pag-iingat. Salamat sa pagmamahal mo para sa akin. Salamat sa provision at paghahari mo sa aking buhay. So dito po natin talaga marirealize, dito po natin maisa sa buhay yung tunay na pasasalamat sa Lord for the purpose na inihanda sa atin ng Lord. And we are grateful for God's providence because God is sovereign for us. Kagaya po ng inawit natin kanina, as our reflection, as our application, Lord. The Lord, I still believe na kumikilos ka sa buhay ko. Naniniwala ako na kasama kita sa lahat. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na pinakadakila sa lahat, na nakakaalam ng aming pinagdaraanan sa araw-araw, nakakakilala sa amin. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong mga dakilang gagawin pa para sa amin, Lord. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan para sa amin. Lord, lumalapit po kami, dumudulog sa inyo. Dalangin namin ang inyong paggabay sa amin, na Lord, na makita pa namin, Lord, kung ano po yung mga nais nyo pang gawin para sa buhay namin. Tulungan nyo po kaming magtiwala at hindi magduda sa araw-araw po ng aming pinagdaraanan. Katyagaan, kalakasan po ang aming dalangin mula sa inyo. At Lord, patuloy po namin kayong pasasalamatan. Patuloy po kaming magpapasalamat through our service, through our lives, Lord. Buong buhay po namin, kami magpapasalamat tanging sa inyo lamang. Muli, maraming salamat po, O Diyos. Sa inyo ang papuri, pasasalamat, tanging sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.